Ito po, 1-0 po. Opening statement pa lang, wala na po talaga. Nilamon po ng buhay. Alam niyo po yung nangyari kay Luistro? Yung nakakahiya kasi nationwide pinanunood, worldwide pa nga, marami rin pong nanonood na taga-ibang bansa. Why not, Kiko? Bobo nga ni. Kayo naman, bilib na bilib ba kayo kay Kiko? Sabi ko nga sa inyo, dapat may karanasan din po, no? May karanasan din po, kahit abogado kung wala ka rin namang karanasan. Ako po, bilang speaker, dahil ano tayo, lagi po tayo nagsasalita. Aware po ako dyan eh. Nakikita ko po na, kaya minsan napapansin nyo, normal lang po yan sa sobrang magsalita. Normal lang po yan, natutuyan ka. Pero, pahiran mo naman. Pahiran mo naman. Ang problema sa mga, ang dami nila sa prosecution, di ba? Wala man lang tumimbre. Kaya Luistro na, madam, namumuuna po yung laway niya. Samantalang si Atty. Sheila, no? Nawala po yung mga speech nito ni Luistro. Nakakahiya po talaga ang nangyari. 1-0 po, tambak. Kaya sabi na yung mga press conference nyo po, wala pong talab yan. Tapos press conference kagad sila. Ang kiniklaim po ng mga prosecution, sila daw po ang nanalo. Hindi daw sila talo, sila daw po yung nanalo. Kitang-kita po namin. Kung paano po kayo nilamon ni Atty. Sison, siya lang mag-isa. Yan yung problema. Ang dami po, di ba? Ito po yung nakikita po natin na feeling nila, ang galing-galing nila. Ang projection dyan kay Luistro, the next Miriam Defensor. Nako po, wala ka po sa kalingkingan ni Miriam Defensor. Ang layo nyo. Laway ka lang kay Miriam Defensor. Samantalang dito, para nagde-declaim pa rin, di ba? Declamation pa rin. Yung, paano po? Kung ang mahirap, napapanagot, Vice President pa kaya? Hanggang ngayon po, nakita po natin. Alam niyo po, ako inilalagay ko yung sarili ko kay Lito Lapid. Kung si Lito Lapid ba mag-iisip, ano makikita niya? Talo yung prosecution. Nilalamon po sila ng buhay. Okay. Bakit po panalo? No? Tapusin muna natin unang punto ko. Unang punto ko, na mabibisto po kayo sa harap po ng magagaling na tao. Mabibisto po na kayo po ay laway. Namuong laway lang kayo. Tapat sa tapat po ng mahusay, totoong mahusay. Nakita nyo po, matatas po magsalita si Sheila. Si Atty. Sheila Sison. Hindi lang po siya pang English. Pati po Filipino. Matatas din po. Kaya kaya niya po, no? Kaya niya po na maintindihan siya ng mga marurunong. Kasi Inglesan talaga yung salita nila eh. At maintindihan po din siya ng mga katulad natin na kaunti lang po ang kaalaman, karunungan. Yan po ang katangian ng magagaling na tao. No? Si Luistro talagang pilit na palit lang yung galing. Kinukuha lang tayo sa declamation eh. Okay. Ito na tayo ngayon. Yung ngayon na. Unang panalo. Nag-motion si Luistro. Ang gusto ni Luistro, iisa-isahin niya, hindi po siya mag-opening statement lang. Ang gusto niya, iisa-isahin. Niya yung mga reklamo, tapos sasagot yung kaso. Parang yung ginawa nila, wala si BP Sara pero pasasagutin. Gusto niyang padaluhin si BP Sara eh. Iisa-isahin niya for propaganda purposes. Gusto niyang isa-isahin yung reklamo at sasagot yung kampo ni BP Sara kung guilty or not guilty.
O, pakinggan po natin. Ito po yung ano na yan. Ito po yung tagpo na yan. Maikli lang, hindi ko po kukumpletuhin to. Ganito po makipagtalo ang isang abogado na sanay sa korte at magaling. But before I give my comment, may I just clarify if the lead prosecutor is now making a motion to arraign the respondent accused. Your Honor, whether this is arraignment or otherwise, the motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment. I think the question, Your Honor, is very simple. As I have It's mentioned, answerable Your by Honor. yes or no, Your Honor. Rule Is the 7, lead prosecutor, Rule 9, is the lead Let this prosecutor, not be a debate. Nakita nyo po? Nakita nyo po yung papel. Ganyan po talaga yung papel ng isang presiding officer. Eh kung hindi ka po marunong, hindi mo papaluin yung martelyo. Di ba? Hindi mo alam ang gagawin. Nagtalo eh. Bastos talaga si Luistro. Ginagawa niya po yan. Yung ginawa niya po, ulitin natin ginagawa niya po yan sa kanila. Doon po sa House of Representatives. At pag pumalag ka pa, ipapabura pa yung sinabi mo. Di ba? Ilang beses niyang ginawa yan. Hindi niya pinagsasalita yung mga kalaban. Aba, hindi po pwede rito. Pantay sila dito. Ito po ay impeachment court, hindi po to House of Representatives. Ulitin po natin. Maganda but, yan. before I give my comment, may I just clarify if the lead prosecutor is now making a motion to arraign the respondent accused. Your Honor, whether this is arraignment or otherwise, the motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment. I think the question, Your Honor, is very simple. As I have It's mentioned, answerable- Your Honor. 'Di ba? The question is very simple, answerable by yes or no. Hindi kaya yan ni Luistro, yung mga ganyan. Lulunurin ka lang niya sa salita Yes niya. or no, Your Honor. Rule Is the 7, lead prosecutor, Rule 9, is the lead Let this prosecutor not be a debate between the requesting councils. for the Yan. Tapos, yung sinasabi niyang rules, mabilis po yan. Mabilis po mag-isip si Sheila. Si Luistro, teka, mabilis po yan si Sheila mag-isip. Si Luistro po, yan po yung plinano nila. Ang plano po nila, ihaharap po nila, i-request po nila, magmo-motion sila na iisa-isahin nila yung mga binibintang kay BP Sara at pasasagutin nila isa-isa kung guilty ba o hindi si BP Sara. Kaya ang tanong sa kanya ni i-array na ba natin? Ngayon na ba natin tatanungin kung guilty or not guilty si BP Sara? Regardless your honor. Gumanon-ganon na. Kaya natutuyuan ng ng laway. Kasi regardless your honor. Mga ganon. Okay. Basag siya dan. Kanino po nag-favor? Pinayagan po ba ni Chis Escudero? Sa motion ni Luistro na basahin isa-isa at pasagutin isa-isa kung guilty or not guilty, hindi po pumabor ang presiding judge o ang presiding officer. Kasi ang sinabi po ni Chis Escudero, ipinagpapalagay namin na nung binigyan kayo ng kopya, naintindihan na ng lahat kung ano yung bintang kay BP Sara. Bakit hindi na kinakailangang ulitin? Yan lang naman ang gusto niya nila Luistro eh. Tumagal hanggang 8 buwan. Pero barado sila kay Sheila. Hindi nila alam si Sheila ay dating artista. Si Sheila Israel. Hindi ba yan? Sheila Season. Ayun, naalala ko na yung kamukha ni Attorney Sheila Season. Si Irma Alegre. Di ba? Kanina ko pa iniisip, sino ba tong artista na kamukha nito?
Si Irma Alegre pala. O, di ba? Irma Alegre ang datingan mo, madam. Nakakabilib, no? O, ikalawa. So, unang panalo natin, 16 ang kinakailangan. So, nabura na yun. Kung ano man ang binabalak nila, Sheila Israel. Asawa ba ni Dan Fernandez yun? Okay. So, ikalawang panalo. So, unang panalo, 16. Pabor sa atin. Ikalawang panalo, barado si Luis Tro. Hindi niya nagagawa yung ginagawa niya sa House of Representatives. Yung motion nila na magpropaganda, propaganda po yun eh. Okay. Ay, si Princess Punsalan, kahawig din. Tama. Kahawig niya rin si Princess Punsalan. Pero yung salamin niya parang si Miss Tapia. Wala ka bang mas medyo ano-anong salamin, madam? Baka naman gandahan mo yung salamin eh. Pangalawa ng panalo, di ba? Hindi sila pinagbigyan sa kanilang motion. Yan. Ikatlo, yung pagkapahiya nito ni Barado po to si Jokno. Yung sinasabi niya na nagsumbong si Jokno eh. Sabi ni Jokno, pangalawang beses na tinatanong kami. Tinatanong yung prosecution ng defense chief defense attorney o kung ano man ang tawag kay Attorney Sison. Pangalawang pagkakataon na, sinabi na po ng presiding officer na dapat hindi kami tanungin. Sabi ni Attorney Sison. Tignan nyo po, sa record, kung kayo ang tinanong ko po yung presiding officer, lead counsel. Salamat po. Tinanong po ni Attorney Sison. Tignan nyo po sa record. Lead Defense Counsel. Hindi po kayong tinanong ko. Si ano po. Tuwan-tuwa ako eh. O durog ka, Jokno. Yan ba ang pambabato nyo? Kawawa lang kayo. Nasaan na po yung mga private prosecutor? Yun na lang. Para may laban-laban. Ang pangit kalaban ni Luis Tro tsaka ni Jokno eh. Ang pangit talaga literal. Ang pangit po talaga nilang kalaban literal. Wala kang makita eh. Feeling nila nag-i-speech pa rin sila sa Congress eh. Yun na lang, mga private prosecutor na lang. Yung mga nagsabi na, di ba yung handa kami na sa mga fake news. Bakit ka naman ipi-fake news, hindi ka naman sikat? Hindi. Handa na raw sila na sagupain ng fake news. Sino po magpi-fake news sa inyo? Hindi naman kayo kilala. Kung hindi pa nagsabi nire-regla siya, hindi pa kilala yan. Okay. Ikatlong panalo natin. O, ikaapat na. Ikaapat na panalo natin. Nag-rule agad ang chair. Okay. Presiding officer. Tungkol po doon sa pinagmamalaki ni Redo na narito ang mahiwagang mystery box. O nag-ruling po si Chis Escudero. Ano po ang ruling ni Chis Escudero sa mahiwagang mystery box? Ito po. So far as the BIR box is concerned, what is the pressure? Insofar as the BIR box is concerned, this box was turned over to the Senate as part of the documents, including the articles of impeachment. However, the court is not yet in custodia dehis of this box, given that there is no lawful order issued by the court for this box to be turned over to the Senate. More so that it is not yet offered in evidence, not even as of yet marked. The chair therefore orders that the BIR
box, closed, sealed, and as it is received, be sent back to the BIR or the Bureau of Internal Revenue without prejudice to any action that the court may take if a motion will be filed by either party for the issuance of a subpoena, and we shall await action, if any, by the BIR Commissioner. Okay. Ang linaw po, no? Yung pinagmamalaki po nila na BIR box, alam nyo, wala naman po talagang laman niya na ebidensya. Maniwala naman kayo dyan, Querido. Wala po yan. Gagawin lang po nila yan. Naalala nyo po yung ginawa. Ay, mga po, ang saya-saya ko. Kasi kanina lugmok na lugmok ako eh. Totoo, nakita ko po yung sumakay si Senator Marcoleta doon sa sasakyan. Tapos hindi po sinasadya, yung biglang lumungkot yung mukha niya. Hindi sinasadya, namugto yung mata eh. Yung hindi bumabagsak yung luha, pero alam mo naiiyak na siya sa pinagsama-sama lungkot, sama ng loob. Kaya talagang talagang yung emosyon ko kanina. Tapos nung nagsimula po yung trial, ayan pa masama, 'di ba? Meron kaming birada, ano ba 'to? Parang kinakailangan mong naroon ka sa birada, Aguila, pero tumatakbo na yung utak mo, ano na nangyayari sa impeachment? Hindi ko alam. Tapos nung napanood ko kung gaano sinupalpal, eto po, real talk. Totoo yung sinabi ng politiko na kinain ng buhay yan si Luistro. Kaya ngayon, pero medyo masaya tayo kasi ganun po talaga eh. Huwag po natin itodo kasi malungkot, tama, nakakalungkot po yung nangyari kay Senator Marcoleta. Pero kinakailangan po natin na huwag tayong bumigay. Yun po ang pakiusap natin eh. Tandaan po natin, si Marcoleta po, biktima, si Tatay Digong, biktima. Pag tayo po bumigay, panalo po sila. Yan po ang gusto nila sa atin eh. Huwag na nating ipaglaban to. Total, ipapanalo nila. Total, hindi nila makikita si BP Sara. Ito lang po yung pag-asa natin, yung ganito, yung pahiyang-pahiya sila na wala silang mapapakita na ebidensya. Yun lang po. Maganda yung sinabi ni Atty. Sheila. Kaya tuwan-tuwa po ako nung nagsalita si Atty. Sheila tapos nung nambabara siya. Ganyan po yan, pagpakitaan na po ng ebidensya. Pag naglabas na po sila ng mga testigo, ang masarap po sa impeachment, kasi marami po sa atin, ngayon lang po naging political. Ako po, napanood ko po yung 2 impeachment. Ang pinakamasarap po dyan, pag nagko-cross-examine na ng mga testigo, makikita nyo talaga yung mga nagsisinungaling at yung mga napapahiya. Sino itatapat nyo? Kay Sheila. Si Luistro pa rin? Aba, matutuwa po kami kay Luistro kasi talo na kayo. Pero bigyan nyo naman kami ng magandang laban. No? Bigyan nyo naman kami ng magandang laban. Ayaw naman namin ng matatalo kayo dahil ang abogado nyo si Luistro. Yung dito, yung laway niya na namuo dito, tapos hindi niya napapansin. Halo-halo na po yan. Kaba, yung hindi ka pamilyar dun sa lugar, hindi mo kayang siga. Kahit naman nung mga mini trial nila, wala naman akong kabilib-bilib dyan kay Luistro. Lagi lang po yan na, ganyan lang style niya eh. Yung sasabayan ka niya, pag nagsasalita ka, sasabayan ka niya. Mga kasama, papaalala lang natin. Hindi naman siya namuoan ng laway noon. Ngayon lang siya namuoan ng laway kasi nga halo-halong ka ba hindi niya na naramdaman. Mararamdaman mo yan kung may laway ka na rito. Tagal ko nang nagpapahid ng laway. Pag gumanon po ako, alam ko na yan na medyo ganun talaga. Normal yan sa mga mahabang pagsasalita. Pero naintindihan ko yan. At nararamdaman ko yan. Conscious ka pa sa appearance mo. Siya wala na eh. Talagang iniisip niya na lang, paano ko ma-deliver to? Yan yun. Okay.
Yun po, balik po tayo ron. Inaasahan po nila yan eh. Alam ko po na walang ebidensya dyan. Para lang po yan yung kahon ng impeachment ni Erap. Inaasahan nila na tututol yung defense team, tututulan nila yan, tapos mag-walk out sila, tapos mauwi sa malaking welga. Wala na pong tao na sumusuporta sa inyo. Yung mga million march nyo, napaka-konti kumpara dun sa iglesia. At nagawa pa nila, yung iglesia ni Cristo, biglaan po yun. Wala pong plano-plano yun. Biglang nagising tayo, nariyan na sila sa EDSA. Totoo yun. Biglaan yun. Tapos nakapag-produce ng ganun karami. Marami pa naharang dun. Hindi pa nakarating sa EDSA. Okay. Nakakatawa. Kaya kita nyo po kanina yung live ko. Ano ko no? Pikon ako sa mga nang-aasar. Kasi apektado ko yung kay Marcoleta talaga. Nakita ko po ang lungkot, pero ngayon kahit papaano, wag po tayong mahiya na magdiwang sa mga panalo natin. Kasi pag hindi na po natin pinagdiriwang yung mga panalo natin, wala. Okay. Ang ganda po ng sinabi ni Sheila. Lagi ko sinasabi. Binoto po Tapos na ba tayo sa kahon? Teka, tapusin ko muna yung kahon. Yung point ko po dun sa kahon, wala po yung ebidensya. Pero ang masaya pa rin, pinasoli sa BIR. Kasi batas po yan eh. Bawal kaya yung sinasabi ni Bam Aquino, nagmumukhang bobo rin, di ba? Wala lang kasing pumapansin kay Bam Aquino, kaya akala natin mukhang matalino kasi nakasalamin eh. Pero bugok din yan. Wala rin po sa realidad mag-isip yan. Kita nyo po, ang gusto ni Bam Aquino, lahat ng ebidensya, ibuyangyang sa lahat. Pati yung mga bank account nila, BP Sara, hindi po pwede yun. May bank secrecy. Paano kung nasabi na walang kasalanan si BP Sara? Nakabuyangyang na sa lahat? Ako papayag ako. Ibuyangyang lahat ng mga ebidensya. Basta lahat ng congressman, ibuyangyang din lahat ng yaman nila. Salin, bank account. Parang yung hamon ni Tatay Digong. Sige, magwa-waiver ako, mag-waiver din kayo. Yun. Magwa-waiver ako, mag-waiver din kayo. Kung gusto niyo ipakita yung mga laman ng bank account, hindi po obra. Kaya nga akala ni Chis Escudero yung pinablalagay ni Bam Aquino sa kanilang internet yung mga kaganapan sa hearing. Buti na lang matalas to si Alan Peter Cayetano. Sabi niya, hindi po pwedeng ibuyang-yang dyan basta-basta. Kinakailangan i-approve muna nila. Lahat ng mga ebidensya, i-approve muna yan kung bubuksan o hindi. Kala nyo yung mga bank account, biglang bubuksan yung mga AMLAC record, bubuksan. Hindi po House of Representatives yan. Kaya marami kayong magiging, di ba kinasuhan yung mga yan? Under ng Bank Secrecy Law at saka AMLAC Law. Hindi nyo pala basta pwedeng buksan yung AMLAC. Kaya kinakailangan nila manalo, kung hindi, panay kaso ang abutin yung mga yan. Matagal pa yun. Okay. May karapatan po. Innocent until proven otherwise. Inosente ang mga tao. At saka si Ami Austria. Correct. Kamukha rin siya, kawig rin siya ni Ami Austria. Lahat kamukha eh. Okay.
So, pinabalik po sa BIR. Bukas, ibabalik na sa BIR. So, wala na si Redon. Ano na yung pinagmamalaking mystery box? Drug.